Muli po mga kababayan at mga kapatid ay nandito po muli tayo, ang inyong lingkod, si Brother Yusuf Ramos, upang maghatid uli sa inyo ng mensahe patungkol sa programa na ito na ang Islam, ang bukas na paanyaya, dito sa programa ng Bangsamoro Media Production. Mga kababayan at minamahal ko mga kapatid, bagong lahat ay pinaabot ko muna ang kapayapaan sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi pa Muslim ay magandang pakikinig o masayang makikinig po muli sa inyo. At hangad ko ay kapayapaan, insyaAllah. So, nung nakaraan mga kababayan at mga kapatid sa Islam, ay binigyan natin ng pagtatalakay ang hinggil sa buhay ni Isa a.s. Kung ano ang kanyang katayuan sa mundo na ito at ang katayuan niya sa mga Muslim, kung ano siya sa mga Muslim. Yun ang tinalakay natin nung nakaraan. At kung ano ang kanyang ina, kung siya ba ay malinis na babae o sinasabi o pinagbibintangan ng mga hindi Muslim na sinasabing siya ay nagkaroon ng pakikiapid. Pero binigyan po ng linaw ng Quran ang bagay na ito. At yun nga, sinasabi ko nga sa inyo na kaya ako ay nagkaroon na pagka-interesado sa Islam nung ako ay kasulukuyang bago pa rin nakikinig sa bagay na ito. Ito ang naging dahilan na ako ay nasa Islam ngayon. Ang katotohanan ay katotohanan. So ito po yun. So ang ibig sabihin yan ay lilinawin po muli natin mga kababayan at mga kapatid ang ilan sa mga bagay na ito. Patunay na si Jesus ay isa lamang tao. Yan ay minamahal, ginagalang at sinusunod ng mga Muslim bilang propeta ng Allah. At ang nagpapatuloy niyan ay ang banal na Quran lamang. Yan ay hindi namin sariling opinion at hindi rin opinion ni Propeta Muhammad, bagaman sa kanya ni-reveal ang Quran. Ito ay bilang salita ng Allah na pamanghahawakan at walang ibang mapanghahawakan na katotohanan maliban lamang dito sa Quran. Yan. Kaya kami po ay nagpapahayag nito, hindi ito sariling kaisipan, maliban na ito ay nanggagaling naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, bigyan natin ng pulso. Ang sinasabi na si Jesus ay sinasabi na kapayapaan sa kanya, sabihin, pag sinabi natin kapayapaan, palatandaan na talagang si Isa a.s. ay isang alipin lamang ng Allah. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya na wala siyang nilikha ni isa mang nilalang, wala siyang anumang bagay na nilikha sa mundo na ito. Maliban na siya ay binigyan ng Allah ng kakayahan, kaalaman, patungkol sa mga himala at mga tinatawag na mga milagro. Yan ay hindi sa ganang kanya at ito ay nagmumula lamang sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah. Kaya ito ay bibigyan natin ng pulso mga kababayan, mga kapatid. Ang ilan sa bagay nito na sinasabi doon na si Jesus ay mamamatay. Ang sabi nga dito, ang sinabi niya noon, ito itutuloy natin, dito pa rin sa Surat Maryam, chapter 19, sa verse 31. Yan. Okay, sa verse 31. Ang sabi dito, at ginawa niya ang namabiyayaan ako, saan man ako naroroon. Ayan. Kung ito ay pag-aaralan natin mga mabuti mga kapatid, sinabi na nabiyayaan siya, saan siya naroroon? Sino ang nagbigay ng biyaya? Yan. Ang ibig sabihin yan, bilang si Jesus ay tao, ay tumatanggap siya ng mga blessing at tumatanggap siya ng risk, tumatanggap siya ng biyaya sa kanyang Panginoon bilang isang alipin at bilang isang tao. Yan. At nagtagubilin sa akin, okay, nagtagubilin sa akin sa pag-aalay ng sala. Subhanallah. So, natin ito mga kapatid, itong pagdarasal, itong sinasabi ng pagsasagawa ng pagdarasal ng sala, ay hindi ito ipapakuha natin na ito ay tungkulin ng isang Diyos. Ang pagdarasal, ito ay consider lamang sa mga taong sumusunod, sumusuko at tumatalima sa nag-iisang tagapaglikha. So naalito natin, mahinuhay natin na sinasabi rito na si Propeta Isa a.s. ay tunay na tao. Yan ang ibig sabihin dyan.
Okay? Sabihin, itinagubilin sa kanya ang pagdarasal. Takdang pagdarasal at pagbibigay ng zakah. Subhanallah. So, ibig sabihin, bilang siya ay isang alipin ng Allah, taong sumusunod, sumusuko at tumatalima, ay nauobliga sa kanya ang tinatawag na batas ng Islam. Yan. Nagpapailalim siya sa batas ng Islam. Kaya nga dito nga mga kapatid, nung ako hindi pa Muslim, ay ito ang ilan sa mga bagay na aking tinuklas kung papaano mapapatunayan na si Jesus ay isa lamang tao. Yan. Ang pagiging tao ng isa naman ni Jesus ay hindi kagaya ng ordinaryong tao. Palibhasa si Jesus ay isang sugo, propeta, ay nasa kanya ang lahat ng mga, sabihin yung kaalaman, pag-uugali, kagandahan ng pananalita. So nasa kanila yan. Hindi naman kagaya natin, tayo ay mga tao na nagkakamali at sabihin, kung hindi natin subaybayan ang aral ng mga propeta, ay wala tayong patutunguhan maliban na tayo ay maniligaw. Makagawa tayo ng hindi mabuti. Palibhasa na andito ang sugo ng Allah, si Isa alayhi salam, si Jesus, itinuro niya sa atin kung paano sambahin ng Allah. Mismo siya ay sakop ng tinatawag na zakat. Yung zakah. Ang ibig sabihin ng zakah ay obligatory charity. So, pasok siya doon. So, ito ba ay kalikasan ng isang tao? O kalikasan ng Diyos? Na siya ay magbibigay ng zakat samantalang nasa pailalim siya ng batas ng Islam. Yan. Yan mga kapatid ang tinuklas ko noon nung ako ay kasulukuyan sisiyasat o nagsisirtanggil sa pananampalatayang Islam. Hanggang sa na-develop at naunawaan natin, nagabayan tayo ng Allah sa tuwid na landas, naunawaan natin ang mensahe na ito. Sabi doon, siya ay tinatawag nito, nagbibigay ng kawang-gawa habang ako ay nabubuhay. Sabi niya, habang ako ay nabubuhay. Subhanallah. Sabi doon, habang siya ay nabubuhay. Bakit sinabi niya na habang siya ay nabubuhay? Tao siya eh. Hindi siya nagsabi, ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Kung siya Diyos, bakit sinabi niya na habang siya ay nabubuhay? Sabihin, may katapusan din ang kanyang buhay. Yan ang katangian, inshallah. Dito ay babasa natin sa verse 32, ang sabi niya rito. Okay? Ang sabi ng Allah, at maging masunurin sa aking ina. Ayan. Ang ibig sabihin, bilang siya ay tao, itinuro sa kanya, iniutos sa kanya ng Allah na siya ay maging masunurin sa kanyang magulang, sa kanyang ina. Allahu Akbar. So yan ang ilan sa mga bagay na yan. Palatandaan yan mga kababayan at mga kapatid na si Isa alayhi salam o si Jesus, hindi siya nagsabi ni minsan na siya ay anak ng Diyos. Tandaan natin mabuti yan. Ito ang tama at ito ang pinakamalinaw. Inshallah. At hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Okay? So ang ibig sabihin, dito sa punto na ito, mga kababayan, ay iniutos sa kanya o itinuro sa kanya kung paano siya magiging mabuti at mabait at sinasabi nating magandang pag-uugali. Lalong-lalo na siya ay ginawang pinuno. Ang sabihin kasi ng pinuno, mga kababayan, ay yung siya ay naging sugo, propeta, alipin ng Allah. So bilang tao, ay naging pinuno siya sa mga kapanahonan niya, pinuno siya ng mga tao sa kapanahonan niya. At sa pagtuturo, ay wala siyang ibang itinuturo maliban na siya ay magturo na pagsamba lamang sa nag-iisang tigapaglikha. Sabihin, yun ang pinakamalinaw na kanyang mensahe, pinakamaliwanag at talagang mapanghahawakan natin na ito ay katotohanan. Subhanallah. Yan ang ilan sa mga nakakumbins sa akin, mga kababayan at kapatid, nakakumbinsi sa akin kung kaya ako ngayon ay nasa Islam. Ayan. Dito mga kapatid, ang sabi dito sa verse 33, kaya't salam. Ayan. Ano may sabihin ng salam? Kapayapaan. So naandun ang Islam. Naandun ang Islam sa kanya. Kasi ang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na
salam. Sabihin ng salam is kapayapaan. So, yun ang Islam. Sabi doon, kapayapaan ayang sumaakin sa araw na ako ay ipinanganak. Ayan. Sabihin, sa araw na siya ipinanganak at sa araw na ako ay ibabangon sa pagkabuhay. O no? Sa araw na siya ipinanganak at sa araw na siya ay mamamatay. Oh, ayan, ang Diyos hindi pwedeng mamatay eh. Pero tandaan natin mga kapatid, ang kamatayan ni Isa alayhisalam ay hindi pa nangyayari, hindi pa naganap. Okay? Tinalaki ko ito sa inyo nung nakaraan sa mga nakalipas nating mga panayam na si Isa alayhisalam iniakyat ng Allah sa ikalawang palapag ng kalangitan kasama si Anghel Gabriel. At doon, pinahinto ng Allah ang kanyang buhay. Umakyat siya, edad ng 33. At babalik sa dito, sa mundo na ito, edad din ng 33. Bakit siya babalik? Ano ang kadahilanan ng kanyang pagbalik? Babalik si Isa alayhisalam, mga kababayan at mga kapatid, bilang sign. Sabihin, major sign. Sabihin yung malapit na ang huling araw ng mundo na ito. Palatandaan ng huling araw ng mundo. Pero ito'y taliwas mga kababayan doon sa natutunan ko noon. Doon sa aral na nakuha ko noon nung ako hindi pa Muslim, na si Jesus ay namatay, after 3 days ay nabuhay. Ito po ay taliwas mga kababayan. Kaya nililinaw ng Islam. Nililiwanag natin mabuti ito. Si Jesus ay hindi namatay. Taliwas dun sa natutunan ko na si Jesus ay namatay araw ng Friday. Okay? Araw siya ng Friday namatay at araw din ng Friday siya iniakyat. Sabihin, namatay. Okay? Pagdating ng Sabado, Linggo, dun siya nabuhay. Ang ibig sabihin mga kapatid, dun sa punto na yun, na liwanagin natin mabuti, namatay siya ng Friday, nabuhay siya ng Sunday. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Linggo de Ramos. Ang ibig sabihin ng Linggo de Ramos ay araw ng pagkabuhay. Okay. Ito mga kababayan, ayon doon sa aking natutunan noon nung ako hindi pa Muslim, na taliwas dito sa sinasaad ng Allah, dito sa banal na Quran. Namatay si Jesus alas 3 ng hapon ng Friday. Okay? Nabuhay siya Linggo ng madaling araw. Kwentahin natin mga kapatid para mas lalong mas maging malinaw. Maging malinaw ang mensahe. Ganito yon. Ang isang araw, pumapatak ito ng 24 hours. Okay? 24 oras ang isang araw. Namatay siya ng alas 3 ng hapon ng Friday. Kinabukasan ng Saturday, alas 3 ng hapon, ay isang araw pa lang yun. Pagdating ng Linggo ng alas 3 ng hapon, pangalawang araw pa lang yun. Pero nabuhay na siya ng Linggo ng madaling araw. Ayan. So doon mga kababayan ay sumablay na. Dapat Lunes pa ng hapon ang mabubuhay. Pero nagkaroon ng Linggo de Ramos dahil sinasabi doon sa Biblia na nakita ni Maria Magdalena, yung babae na patotot, sinasabi na siya ay nagsisi. Yun naman talaga nakalagay doon sa Biblia. Sabi niya, babaeng puta na nagkaroon ng pagsisisi at yun ang pumunta kay Jesus doon sa libingan. Tanong doon mga kababayan, bakit hindi ang kanyang nanay? Ang katunayan niyan mga kapatid, nung si Jesus ay hinuli ng mga saserdote, wala ang kanyang nanay doon. Nung siya'y ipinako doon sa krus, sinasabi, pinako ng mga Hudyo sa krus, wala din ang kanyang nanay doon. Ang babae na ito na siyang nagbabantay sa kanya, ay si Maria Magdalena, hindi yung nanay niya. So naandun, ang mensahe doon? Bakit wala ang nanay niya? Anak niya yun. Matitis ba niya na hindi makita ang kanyang nanay hanggang sa huling sandali na kanyang buhay? So hindi ata po pwede. Kaya ito, minsan, ito mga kapatid, mga kabayan, isa ito sa mga kaalaman na kaalaman noon, ako hindi Muslim, na dito ko nalaman sa Islam.
Dito ko naunawaan ang kanyang buhay. Dito ang katotohanan ng kanyang buhay. Napakalinaw. Ayan. Okay? Doon pa lamang sa ating tinalaki kanina, talagang sumablay na. Doon sa punto na yan, mga kapatid, si Isa alayhi salam o si Jesus, bago siya pumunta sa kanyang 12 apostol, nag-usap na siya ng kanyang ina. Ayon sa mga tafsir. Nag-usap na siya ng kanyang nanay at sabi niya, Nanay, ako ay aakyat sa langit sa aking Panginoon. Pero ako ay muling magbabalik. Kung kailan ako babalik, ang Allah lang ang nakakaalam. So doon sa punto na yon, kaya wala ang nanay niya, doon sa time na siya ay ipinako sa krus hanggang sa namatay, hanggang sa siya ay ilibing. Sino ang pumunta roon nung madaling araw ng linggo na para punasan niya ng langis ang katawan ni Jesus? Si Maria Magdalena. Bakit si Maria Magdalena? Hindi ang kanyang nanay. Yan. Palatandaan yan, mga kababayan, na hindi namatay si Jesus. Hindi siya namatay. Alam niyo yung isang mga palatandaan. Sa simbahan, nung ako'y nasa simbahan, sa tuwing tuwing ako'y attend ng misa, ay sinasabi ng pare kapag kayong oras na ng tinatawag na malapit na yung pagbibigay ng ikapo. Sabi niyan, magsitayo kayo at ipakakanta sa kanya, pinakakanta sa amin. Sabi doon, si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik. Ayun. Ang punto doon, mga kapatid, babalik siya. Mayroong bang patay na bumalik? Siguro wala. Yan ang katotohanan. Dahil kung mayroong patay na makakabalik dito sa mundo, tapos na sana ang kaso ng mga taong namatay na hindi nila nakuha ang hustisya at hindi nila nalaman kung sino ang pumatay sa kanila. So, palibasa walang patay na makakabalik. Maliban na lamang kay Jesus dahil hindi pa siya nakaranas ng kamatayan. Kaya nga, ang sabi dito, sa 33, sabi dito, sumaakin ang araw na ako ay ipinanganak, sa araw na ako ay mamamatay. Ang ibig sabihin, pagbalik niya, siya ay tanda na malapit na ang last day ng mundo. At nasabi doon sa tafsir, na naisulat sa mga tafsir, nasabi doon, si Isa alayhi salam ay bababa araw ng Friday, salah ng madaling araw. Saan? Shams, sa dako ng Shams. Saan yung Shams? Sa parte ng Syria, sa Damascus. Ang sabi doon, ayon sa mga tafsir ng mga ulama, ang sabi doon, bababa si Isa alayhi salam sa bundok ng Damascus sa tinatawag na Abyadul Minarat. Ang sabihin, sa puting minaret, yung tore ng masjid. At ang imam doon ay si Imam Mahdi. Ang sabihin, pagdating ni Isa alayhi salam doon, bababa siya na siya ay nakakapit o nakahawak sa 2 pakpak ng mga anghel. Nabababa siya doon na ang kanyang buhok ay may halumigbig ng tubig, bagaman walang tubig. So, tanda ng kalinisan. Tanda ng kalinisan. At siya ay matipuno ang katawan. 33 siya umakyat, 33 din siya, babalik. Yun ang edad niya. At sabi doon na ang purpose ng kanyang pagbabalik dito sa mundo ay papatayin niya ang mga baboy, babaliin niya ang mga krus, at itutuwid niya ang mga maling aral na ginamit ang kanyang pangalan. At isa pa doon, papatayin niya ang Antichrist, ang bulaang Kristo. So yan, mga kababayan, mga kapatid, ang ilan sa mga katotohanan ng mensahe na mababasa lamang natin ito sa banal na Quran. Kaya nga ang banal na Quran, mga kapatid, ang huling revelasyon ng Allah na mga pangahawakan, pinagkukunan ng sapat na kaalaman. Sino man, mga kababayan, ang hindi dumepende sa Quran, bumasa siya ng ibang mga aklat, 100%, maliligaw sila ng landas. At nung ako hindi pa Muslim, Biblia ang aking hinahawakan, kaya napakalungkot. Pero dahil sa natutunan natin ng Islam, nakita ko ang katunayan ng mensahe ni Isa alayhi salam ni Jesus. Alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa Allah, sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay.
At inshallah ay ganun din kayo mga kababayan. Ang mensahe nito ay para sa inyo. Inshallah, kayo ay iniimbitahan namin makinig at mag-aral dito sa aming programa, Bangsamoro Media Production, ang Islam, ang bukas na paanyaya. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Yusuf. Muli ay magpapaalam sa inyo. Inshallah, makita-kita tayo ulit sa mga susunod na panahon. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.